Kamusta na nga bang lagay ng piso kontra dolyar? Particularly, the Philippine peso po, yung ating local currency. Tara't pag-usapan natin yan sa video na ito. So, unang-una po mga traders, alam na nga natin na nag-cut na po ng rate ang BSP by 25 basis points. Meaning, bumaba po yung tinatawag natin na reverse purchase rate or yung lending rate or yung cost of borrowing ng mga businesses. So, thus may epekto rin po ito sa ating economy at sa ating currency. So, ito na nga po ang lagay. Actually, nung August 15, yung nag-announce ng pagbaba ng interest rate, tumaas po ng bahagya ang US dollar kontra Philippine pesos at around 56 naging 57 po ito. Malaki-laking percentage yon. Ngayon, ang nangyari naman po on the next following days, dahil ngayon po ay August 20 na, chinecheck ko kasi bumaba na po ang US dollar kontra peso at ibig sabihin lang ito na tumataas talaga ang value pa rin ng peso, Philippine peso kontra dollar, dahil din po ito sa actually maraming medyo chaos pa sa US, marami ang mga tinatawag po natin na fear, uncertainty and doubts at lumalakas din po yung ating Philippine peso as of now, pati yung stock market tumataas po kasi meron yang correlation yung US dollar kontra peso bumababa po yan. Diba? Pag bumaba yan, makikita ninyo tumataas po yung PSEI, which is indication then or indicating that the Philippine economy and the local currency itself ay strengthening po instead of devaluating. So ibig sabihin lumalakas po ang ating Philippine peso ngayon. Yun nga lang, kumbaga kailangan pa rin nating magbantay. Kailangan pa rin natin tignan yan dahil yung pagbaba ng interest rate mas nauna tayo sa US Fed, sa Federal Reserve. Ngayon, ang ibig sabihin po nun, mas magiging attractive for the meantime, short term yung kanilang mga investments doon, yung mga tinatawag po natin ng mga yields dahil mas attractive yung US Fed, yung US when it comes to interest rates. So kaya pero still, 'di ba? Nakikita natin bumababa pa rin yung US dollar kontra peso, indication na talagang peso, Philippine peso is stronger than the dollar as of now, At hindi siya devaluating, kundi pataas din yung ating index. Kasi yung pagbaba ng interest rate, magandang senyales po yan sa stock market, because all of those are businesses, it will ease, it will decrease, the interest rates or cost of borrowing sa kanila at magiging efficient na yung business, yung mga corporations na yun. At makakapagawa ito na marami pang outputs, maraming trabaho para sa mga Pilipino. Yun po ang epekto niya. Sana po marami kinatutunan. Follow for more contents like this.